Topic po natin ngayon, ano tong 10 morning habits na dapat natin iwasan. Okay? Lahat naman nagigising sa umaga. So ano tong 10 bad habits na wag natin gagawin sa umaga, ha? Tingnan natin, bata man kayo or matanda, pag-iingatan natin to, lalo na kung matanda na or senior na. Number 1, standing up immediately after waking. Minsan kasi paggising natin, 'di ba, sa umaga, gusto mo tayo ka na agad, takbo ka na agad. Siguro kung bata ka, kaya mo 'to gawin. Kung teenager ka, 'di ba? Paggising, talon agad. Pero pag tumatanda na, 40s, 50s, 60s, dapat yung paggising natin dahan-dahan na. Okay? Kasi pag bigla tayong uupo, 'di ba, nakahiga, biglang upo, pwede ka mag-vertigo. BPPV, tawag doon, benign positional vertigo. So may hilo, lalo na kung may senior na. Tapos yung mula sa upo, yung biglang tayo, delikado din po yon. Meron ako mga pasyente, yung biglang tayo, nagdidilim yung paningin nila, bumabagsak. Ano nangyayari? Kasi pa nagkakaedad tayo, yung mga blood vessels natin, hindi na ganun ka-rubbery, hindi na ganun ka-lambot o ganda. Yung blood vessels ng may edad, matigas na, stiff. Kaya pag tayo natin, dapat nagko-contract yung mga blood vessels para itaas yung dugo sa utak at hindi ka mahilo. Pero kung mabilis ang tayo mo, may iwan yung dugo dito sa baba, sa paa. So, didilim yan. Pwede ka bumagsak. Meron mga bumabagsak dahil dyan. So, mas stiff, dangerous sa fall and accident. So, ang tip natin, paggising nyo, galaw-galaw muna paa, o manhid ba yung paa, galaw-galaw muna kamay, sumakit ba ulo, tapos upo muna dahan-dahan, tapos pag ready ka na, steady ka na, bago tatayo. Okay, that's number 1, wag biglang tatayo. Number 2, bad habit, paggising sa umaga, pagdilat pa lang, check na agad ng cellphone. Okay? Hindi po maganda kasi hindi mo alam ano mababasa mo, yung bagong gising, hindi mo alam kung nananaginip ka pa. Paano kung pinagalitan ka ng amo mo, 'di ba? Na-stress ka na bigla, 'di ba? Na-stress ka, bumilis ang heart rate mo, taas na blood pressure mo, 'di ba? Pagtingin mo may utos na agad. Magpa-panic attack ka, hindi ka pa nakakahilamos, kaya dahan-dahan, 'di ba? Akyat muna, kain muna, punas-punas muna bago mag-check ng message kung wala namang emergency. Okay? Lalo lang mababad news at may mental stress ka kung bagong gising, di ba? Diba, masama magbiro sa bagong gising, di ba? Pwede sa lasing, wag sa bagong gising. Okay? Number 3, hindi umiinom ng tubig sa umaga. Yan, marami na dehydrate. Diba? Ako nga, pag gumising ako madaling araw, minsan alas 4, inom na ako sa basong tubig. Isang basong maligamgam na tubig, gumising ka madaling araw, or pagising mo sa umaga, 6 a.m., 7 a.m., maraming benefits ang water in the morning. Diba? Iwas dehydration, iwas UTI, para hindi mapanghi yung ihi. Diba? Iwas din vertigo, dehydrated, vertigo. Iwas sa kidney stones, hindi magkakabato, di ba? Pag masyadong concentrated, iwas sa kidney failure, lalabas yung toxins kung maraming tubig, lalo na sa umaga. Ang tubig, maganda rin yan para sa puso, hindi mag-heart failure, maganda sa circulation ng katawan. Kailangan natin talaga tubig, 1 o 2 basong tubig pag gising sa umaga. Okay? Number 4 bad habit, yung pagkagising pa lang, trabaho na ng trabaho, ang dami na nililista. 'Di ba? Ang ganyan ba gawain nyo, cramming? Ang problema po sa umaga ganito Sa umaga between 5 a.m. to 8 a.m. diyan pinakamataas ang incidence ng nai-stroke at naha-heart attack ang tao. Magugulat kayo. Ang heart attack at stroke nangyayari kadalasan alas 5 ng umaga, alas 8, alas 9 ng umaga pagkagising. Bakit? Masyado excited Diba? Masyado excited, ang daming niisip, nai-stress, ang daming gagawin. Kaya may morning surge of blood pressure. Usually, paggabi, kalmado ang blood pressure, relax. Paggising, biglang tataas. Doon nai-stroke. Kaya nga po, ang payo ko sa inyo, kung kayo ay may high blood, kailan na iniinom yung gamot?
Kailan iniinom ang amlodipine sa high blood, losartan, metoprolol? Mas maganda sa gabi. Okay? Lalo na kung tumataas ang blood pressure mo sa umaga, inumin nyo sa gabi para at least pagising sa umaga, protected ka na. Unless pagising mo sa umaga, pagdilat mo, inom ka agad ng gamot. Ay, mahirap din naman yung ganun. Kaya minsan mas protected sa gabi iinumin para ma-protect against early morning high blood pressure. Meron ganyang high blood like yung nanay ko nung nabubuhay siya, nakwento ko na nga, sa gabi, ang blood pressure niya, 100/70, ang baba. Paggising niya sa umaga, excited siya. Siyempre, may edad na, excited, magtrabaho, pumunta sa tindahan, umaabot ng 190/100. Magpupunas, maliligo sa umaga, nagmamadali, nagpapanik. 190/100 sa umaga, 100/70 sa gabi. Paano mo gagamutin yun? Napakahirap. So, dapat talaga makontrol yung morning hypertension. Kaya nga nanay ko na stroke umaga din, alas 6 ng umaga. Sa gising, sa init. So, wag masyadong cramming, relax lang. Number 5, bad habit sa umaga, hindi nag-aalmusal. Yan, marami nagda-diet kuno, hindi nag-aalmusal. Alam naman po natin, ang pinakamahalagang kain sa buong araw ay yung almusal, yung morning, di ba? Kaya nga sa morning, sabi nga, eat breakfast like a king, di ba? Sa morning, mas maraming kakainin. Sa tanghali, katamtaman. Sa gabi, konti na lang kakainin. Kasi yung kinain natin sa umaga, okay lang marami-rami kinain mo kasi may energy ka eh. Mas makakatrabaho ka, okay trabaho mo bilang empleyado. Pag estudyante ka, mas makaka-exam ka, mas makaka-aral ka. Maintindihan mo yung tinuturo ng teacher, busog ang tiyan mo eh. Pero kung gutom ka, kumukulo ang tiyan, hindi ka makaka-aral, hindi ka makakatrabaho. So it gives you energy. At yung kumain ng breakfast, hindi ka gutom na gutom sa tanghali. Yung iba, hindi nga kakain ng breakfast. Pagdating ng alas 12, sobrang gutom, lalamon ng marami. So, baliwala din, di ba? Up and down pa yung blood sugar mo. So, umaga, mababa, biglang kakain. So, wag mag-skip ng breakfast. Number 6, iwas din sa unhealthy breakfast. Meron nga nagbe-breakfast, pero kape lang, wala na iba. Ay kulang naman kung coffee lang. Yung iba nagbe-breakfast, dati gawain ko to. Donut lang. O, kumain lang ng kahit anong matamis na cookie o donut, yun na ang breakfast. Syempre hindi maganda yung ganung breakfast na kape lang, matamis lang. Kailangan dapat may protina, di ba? Sabi ko nga, eat breakfast like a king. Dapat may itlog, pwede kumain ng itlog, 1 a day, lalo na kung bata ka pa. Pwede may isda, pwede may kanin, pwede may gulay, pwede may isang prutas. So, dapat medyo kompleto yung meal mo. Diba? Kailangan natin go, grow, and glow. Alam niyo na yung go, grow, and glow. Go is carbohydrates, glow is vitamins, grow is protein. So, kailangan kompleto yung breakfast natin. Pandesal and kape, pwede na rin siguro, pandesal. Carbohydrates lang. Diba? Number 7, bad habit. Paggising sa umaga, hindi nag-i-stretch. 'Di ba? Lalo na kung may edad, 'di ba? Biglang akyat na lang, baka mamaya biglang may maipit. Lalo na kung may edad tayo, 'di ba? Lagi tayong nakaupo. Ang nangyayari pag lagi nakaupo, yung sa singit natin sumisikip 'yan. Sumisikip, umiiksi itong muscle natin sa hita. Kaya pag tayo natin, parang may naiipit sa singit. So pag hindi kayo nag-i-stretch sa umaga, at least konting stretch, konting unat-unat, pwede kayo ma-aksidente, pwede ma-sprain, di ba? Tsaka yung circulation, mas maganda rin kung nag-i-stretch. Di mo na-stretch, pwede ka mag-neck pain buong araw, pwede ka mag-back pain, mag-leg cramps, pati nga sabi ko, minsan yung biglang tayo, biglang sumasakit dito sa singit, lalo na kung may edad. So, konting stretch. Hindi ko naman sinabi todo exercise. Number 8, bad habit, nagmamadali, hindi na iniinom ang maintenance medicine. Ayan ang delikado. Pag sinabing maintenance, kailangan may maintenance. Yung compliance, mahalaga maintenance mo sa high blood, di ba? Yan ang problema, nainom ko ba o hindi? O sa diabetes, nainom ko ba? Hindi. High blood, pwede walang laman ng tiyan. Diabetes medicine, usually iniinom kasama sa pagkain.
Yung cholesterol medicine, sa gabi yun. Sa vitamins, pwede rin sa umaga. Kung gusto mo, wag mo na lang isabay. Siguro, vitamins muna o yung maintenance muna, yung vitamins sa tanghali. Pwede mo i-alternate. Minsan kasi pag pinagsasabay yung gamot sa high blood, diabetes, sa vitamins, naghahalo-halo. O, bawal din lagyan ng alak to. So, take your medicines, number 8. Huwag kakalimutan, lagyan ng marka Monday, Tuesday, hanggang Friday, Saturday, Sunday. Number 9, bad habit. Ito, nakakahiya na to. Pag ginawa nyo to number 9. Hindi naghihilamos, papasok na sa trabaho, sa school. Kung hindi ka naghilamos, tigyawat na yan. Diba? Tigyawat, infection, magkaka-wrinkles ka. Hindi pwede hindi maghilamos. Di very oily. Wisik-wisik lang. Hindi man po pwede. Hindi, dapat maghilamos talaga at least twice a day. Ha? Yan ang turo ng mga dermatologists. Pampaganda nila, sabon lang at tubig. Mild soap. Kung ano mang mild soap nyo. Ivory, Tender Care, Dove. So, mild soap. Tapos, sa umaga, pati sa gabi. Not washing face, not brushing teeth. Siyempre, magtutoothbrush tayo. Kung hindi, bad breath tayo, tooth decay tayo, di ba? Toothbrush at least twice a day. Dapat nga 3 times a day. Number 10, bad habit ay yung ayaw gumising. May ganun na tulog lang ng tulog, di ba? Laging 30 minutes pa, 1 hour pa, yung tinatamad, procrastination. Alam niyo po yung katawan natin, ginawa ng Diyos yan, may circadian rhythm. May rhythm tayo may biorhythm yan. Pag may araw na, pag nakakita yung mata natin ng araw, nagsisignal sa brain natin, gising ka na. Yung katawan mo panggising na yon. Pag nawala na yung araw, madilim, may buwan na, nagsisignal sa utak mo, tulog na. Ganon. Kaya sumasabay tayo. Kaya pag may araw na, dapat gigising na, trabaho na, di ba? Hindi pwede tatamad-tamad. Pag madilim na, matutulog na. Kaya nga mahirap yung mga night shift Night shift, baliktad. So pag night shift kayo, gawin nyo na lang, pag natutulog kayo sa umaga, isara nyo lahat ng bintana, lagyan nyo ng kurtinang maitim, para isip ng utak mo, gabi pa rin siya. Di ba? Para makatulog ka sa umaga. So, yan ang 10 tips natin. 10 bad morning habits. Siyempre, ang mga dapat gawin, magdadasal, mag-meditate, di ba? Deep breathing. Dapat sa umaga pa lang positive. Huwag mainit ang ulo sa umaga. I-count ang blessing natin at start the day right. Okay? Sana nakatulong tong short tips natin na 10 morning habits. Especially yung pag matanda, dahan-dahan. Huwag madatapa, huwag maaksidente. Sa CR, yan talaga ang pag natumba tayo, nabali ang hips. Tapos na usapan. Tandaan nyo, ang katawan natin na oras na fracture na, oras na bali na, nag-knee replacement, nag-hip replacement. Siyempre, hindi na kasing ganda ng original ng katawan natin. Mas mahirapan na tayo. Ano po nakatulong tong video? Share po natin sa ating kababayan. God bless.